Sa pagkakataong ito, nung aminin nito, yung tungkol kay Fernando Poe Jr., maraming nagalit sa'yo. Bakit ka raw umaamin sa mga bagay na gano'n? May inamin ka nga ba? Linawin natin. Bakit mo sinasabi naging boyfriend mo si Fernando Poe Jr.? Samantalang araw-araw kasama kami. Kasama ba kayo sa hotel? Kasama po ba kayo kapag natutulog kami? Isang beses lang yun na may nangyari. Busit ako dati sa mga lalaki. Dahil sa naging buhay namin sa tatay ko. Parang hindi kami anak. Ako lang nakatanggap ng walang kasintinding pananakit. Noong mga panahong naroon ka sa sitwasyon na yun, ano ang ginagawa mo? Gusto ko siyang patayin. Habang natutulog siya, gusto ko siyang saksakin. Wala akong Panginoon noon, Morley. Panginoon ko nung pera. Wala akong pakialam sa konsensya. Wala akong pakialam sa masasaktan. Papatol ako sa may asawa. Uupa ako ng photographer. Kikipaghalikan ako. Papadala ko sa asawa niya pag di siya nagbigay ng pera. Morley, lang minsan gusto ko nang bumitaw. Gusto ko nang bumitaw. Gusto ko nang katapusin yung buhay ko na nagawa ko na dati. Mahirap pala mag-isa. Kung wala yung Panginoon, siguro wala na ako ngayon. Please help me. Tulungan niyo ako. Ngayon ko po kailangan ng tulong niyo. Alam niyo kung bakit, Lord. Alam mo yan kung bakit. Lalo na po yung sakit ko. Alam mo yan. Kung kaya mong mabuhay sa tundo, kaya mo ring mabuhay saan man sa mundo. Morley Alinio, ito ang Tundo. Yes! Magandang tanghali, hapon, gabi, madaling araw. Kung anumang oras dumarating sa inyo ang vlog kong ito. Siyempre pa, ito yung vlog ng realidad, katotohanan, kwento sa likod ng kwento. At this time, meron po tayong bagong putahe. Isang sexy actress, isang comedy actress, isang drama actress, mananayaw at higit sa lahat, dakilang ina at asawa. Sino nga ba siya? Please welcome Janice Serrano. Hi, good afternoon everyone. And good afternoon, good morning, good evening. Kumusta ka na, Janice? Mabuting hindi mabuti. Mabuting hindi mabuti. Pag-uusapan natin yan. Pero kilala natin si Janice Serrano. Napapanood sa telebisyon. Napapanood sa mga pelikula. Maraming pelikula na ang kanyang nagawa. At mga TV series. Pero may nagtanong ba sa atin? Sino si Janice Serrano? Paano nga ba nagsimula ang kanyang pagiging artista? Balik tayo sa ating nakaraan. Janice, paano nag-start yung pagiging artista mo? Sa akin, palagay ko, talisod lang eh. Natalisod lang isang tao na nagpunta sa akin sa pagiging mananayaw ko. Dati akong agogo dancer. Pero bago ako naging dancer, may anak na ako. Dalawa ng anak ko. At the age of 15, may anak na kasi ako eh. Kasi may mga bagay na hindi mo gusto pero kailangan mong gawin para sa pamilya mo. Yung show ko kasi noon, comedy. Nagko-comedy di ako nagsiseryoso. Kahit naka-see-through na ako, nagko-comedy pa rin ako para maiwas bastos. Kaya nga, dumating sa tao na kahit naka-sexy to, kahit naka-see-through sa itas ito, pero hindi bastusin. Parang tipong ganon. Kinuha ako ng producer ng Duplex. Kung gusto ko rin mag-artista. Sabi ko, magkano ba bayad dyan? 2.5 lang yata noong time. So, kung lit-lit naman, paano ako bubuhay ng 8 tao? Sabi ko, samantalang dito sa club, ang laki-laki, tapos meron pa akong tip. Subukan mo lang. Gina nga. Pinapunta ako sa Channel 9. Ando si Mang Ading. Ading Fernando, Marisa Delgado. Ay, may mga artista din dito. Ang ingay ko, sinigawan akong quiet. Sabi ko, papupuntahin niyo ako rito, pagkatapos sisigawan niyo akong quiet. Samantalang doon sa club, ako sumisigaw. Relax ka lang. Sabi ni Madam Luz Padua, the producer, tsaka si Madam Kichi Benedicto. Sabi niya gano'n. Gusto mo mag-artista? Baba ng sahod eh. Simula lang yan. Ano bang role? Mamili ka. Anong gusto mo? Itong tanga na comedian o itong sophisticada na mataray? Doon ako sa hindi ako. Doon ako sa tanga. Medyo may nag-comment, medyo may nag-disagree. Paano nyo yan papasyohin? Ma-censored. Ang laki ng dibdib niyan. Kada galaw niya, gumagalaw yung dibdib niyan. Parang nagbigay ng idea si Mang Ading, tsaka yung director namin si Papa Case. Gawin natin siyang parang walang mali siya. Na kahit anong suot niya, ako nagpauso na short. Ganun na ganun talagang short. Ah, ikaw nagsimula niyan. Ako nagsimula noon. Yung mga sando na wala talagang bra. Ayun, nagtuloy-tuloy na. Marami ang nag-iisip at nagtatanong, lalo na ang Gen Z. Ano nga ba ang agogo dancer? Ang agogo dancer, sasayaw ka sa gabi, hindi ko ho nilalahat sa mga hayok sa laman, kahit ayaw mong gawin, pero hindi ako makapagsayaw nang hindi ako nakainom. Hindi ko kaya. Pero lagi na lang nasa isip ko, may anak ako eh. Kailangan kong buhayin. Simula ako nag-agogo, lumudugo pa nga yung stitches ko kasi cesarean ako eh. Pero kailangan
kailangan. Dahil umalis kami doon sa puder ng parents ko, ng father ko. Nag-solo kami. Kasama ko yung ibang kapatid ko, kasama ko mama ko. Paano ako kukita? Hindi naman ako tapos. May isang linyahan din na matagal na. Ito yung beer house girl. Ano ba pagkakaiba ng beer house girl doon sa agogo? Ganon, nasa beer house ang agogo. So pareho lang sila. Ang beer house, ang lugar na pinagsasayawan ng agogo dancer. Ah, ganon. Pero may mga dancers sa mga bar na ganyan, sa mga beer house na ganyan na hubot-hubad. Hindi ko inabot yun. Wala sa panahon namin na naggaganon sa club. Sa club, meron din agogo dancer. Katulad yun sa Eduardo, yung mga nakalagay sa cage. Yung nakadamit yun. Ay, ikaw may manipis ka lang na damit. Doon sa pag-agogo dancer na. Pag-agogo dancer mo. Nagmanipis na ako ng damit nung model na ako. Nung sa amin lang, short boots na mataas, tapos midrib. Yun lang yun. Ayan yung agogo dancer. Yan ang agogo dancer. Naka-midrib ka, long sleeves, labas yung cleavage, tapos short, tapos boots na malaki. Mataas. Yun ang agogo dancer. At nung nag-model ka, nung nag-model na kami, kailangan ko isuot kung ano isinusuot ng mga co-models ko. Kaya lang, manipis. Pero ang naging role ko nung akong model, ako ang soloist. Kaya yung tatlong music, tinatapos ko. Sila, baba, panik, iba-ibang damit, pero manipis. Ako, pag sumalang ako, alas 12 ng gabi. Pero tatlong music ang tatapusin ko. Kailangan ko daling ang audience. Kaya may kasama ng pang-aakit doon, may kasama ng sabihin na natin talagang kalandian doon, may kasama na talagang kailangan mo ma-impress yung audience mo, lalo't kalalakihan. Pero sa kabutihan pala, hindi lang kalalakihan ang nanonood sa akin. Pati minsan mga asawa nila kasi may kasamang comedy. kumusta ang kitaan dyan? Ay, malaki. Lalo na, manginginom ako dati. Talagang sobra. Meron kang tips sa Tip sa inom. Pag upo ko dati, flag down agad 2,000. Oh, ano year yan? Yun yung parang fee. Pag upo ko doon, kailangan, kasi hindi ako lahat umuupo sa lahat ng customer. Pili lang. Anong year yan? 1981. 1981. 81, 82, tapos 83, nakuha na akong artista. 84, 85, hanggang yun na. Iba-iba ng trabaho. Paano ka naman nadala sa pagiging agogo dancer? Sino nagdala sa'yo? Wala. Nag-aaral kasi ako ng pagmamanicure sa Realistic Institute of Technology sa Quiapo. Nadaanan ko yung Grand Inihaw. Wanted dancer. No, lola ko, bago akong tahi. Baka bumuka yung tahi ko. Sabi ko, pwede mo bang mag-apply? Sexy ka. Siyempre, bagong panganak, igatas sa dede mo. Kaya, ang laki-laki, pintog na pintog eh, di ba? Sabi niya, kaya try nga namin. Talagang dancer talaga ako. Maliit pa ako, mahusay na ako sumayaw. Kinuha nila ako na soloist din. Pintog na pala yung boobs mo. Bakit nagpalagay ka pa? Hindi ako nagpalagay. Oh! Excuse me, sino nagsabi? Talaga? Hindi ako nagpalagay. Talaga? Oo. Gifted ka? Gift, ang mama ko, ang anak ko. Talaga? Lahat kami. Balakang, ang mga Syrian, balakang sa dibdib. Uy, ang sosyal mo dahil. Hindi ka pala nagpalagay. Nagpatanggal. Nagpabawas. Sino? Nagkaroon siya ng cancer. Pag-uusapan natin maya-maya kung ano ang nangyari sa cancer. Pero pag-usapan muna natin yung kalahati ng kanyang buhay na ibinigay sa showbiz world. Paano ka naman nag-start doon sa pagiging artista na kung saan sabi mo nga, nakita ka, inalok ka na mag-artista. From there, kwentuhan mo kami ng mga sumunod na kwento ng iyong buhay. Yung ginawa ako sa duplex, enjoy naman ako mag-taping, pero naiinip kasi kami lang nandoon. Pagka naman nag-rehearse kami, maswerte lang ako, napakabait ng mga kasama kong artista. Sila Marisa Delgado, sila Altantay. Napakaswerte ko. Hanggang sa nakasanayan ko yan. Madaming lumiligaw, kanya-kanyang offer, bigyan ka ng ganito, may nag-offer one night stand, may nag-offer ng kung ano-ano. Pero yung pagiging artista ko, sinasabayan ko yun ng pagsasayaw. Hindi sa pagiging agogo dancer. One-woman show. Eduardo's, may kaback-to-back ako. Like, dati kaback-to-back ko si Rico Puno, kaback-to-back ko si Tokso. Eva Eugenio, back-to-back kami. Ako yung huli. Halok ako yung huling sumasayaw. Kasi balahura talaga ako mag-show. Anong balahura? Paano? Talagang kahit sabi mo, kasama mo yung asawa mo, lalandiin ko talaga yung sino yung kasama mo yung lalaki. Sa harap ko talaga, minsan nagsasampalan eh. Talaga? Oo. Tapos bubulang ako si Mrs. Sayaw lang to, wag kang OA. Tipong ganon. O kaya minsan lalapit ako kay Mr. Tataas ko yung pa ako, gagano ko sa kanya. Sir, walang hipuan, iitlogan kita. Winawarningan ko. Kaya nagsasalita ako pagka nag-show ako. Kinakausap ko sila. Hanggang sa natutuwa na sila sa akin, pag nakikita na nila yung pangalan ko doon sa Eduardo's, yun, lagi na lang sila mga customer ko. Alam nyo, nakakapagod. Bakit nakakapagod? Kasi magte-taping ka, buting ka ng madaling araw, tapos the next day, tatanggap naman ako ng pelikula, takbo naman sa pelikula. Pag alam ko may bakante pang isang araw, sisingit ko yung show. Pag may bakante pa isang araw, sisingit ko naman yung punta sa probinsya. Mag-ano naman ako sa piyesta. Pag may bakante na naman isang araw, kung hanggat maaari
yung 7 araw sa loob ng 1 linggo, hindi ko mababakante para kailangan kong kumita. Speaking of kumita, saan nga ba napunta ang kinita ni Janice Jurado? Maya-maya, babalikan natin ang katanungan na yan. Pero bago tayo bumalik doon, anong pelikula ang una mo nang ginawa? Yung talagang lead role, Bagwis ng Lawin with Lito Lapid. Ikaw ang bida with Lito Dalawa Lapid. kami ni Marilu Bendigo. Tapos yung kay FPJ, yung manager, si Commander. Tapos nagkasunod-sunod na Baril at Balisong. Lahat na ng artista, pero lang si ex-president Erap ang hindi ko nakaka-partner kasi that time, vice mayor na siya. Ako pumapasok pala sa pagiging artista. Lito Lapid, 3 beses, Redford White, Fernando Po Jr., Tito Dolphy. Mas marami rin kay Mang Ramon Revilla, Bong Revilla. Marami akong pelikulang nagawa. Tsaka magaganda ang role. Hindi siya basta-basta, sabi mo. Napakaswerte ko at pinalad ako na hindi ako nakuha sa pagiging extra. Hindi ka nag-extra. Hindi ako nag-extra. Talagang nasira lang dahil sa nabago ang attitude ko dahil sa kasikatan. Nabanggit niya ang pangalang Fernando Po Jr. Dito, nagkaroon ng matinding usap-usapan. Naging controversial ang binitiwan mong payag. Sa pagkakataong ito, matagal na rin naman ito, buwan at taon na rin yata ang nagdaan. Nung aminin nito, yung tungkol kay Fernando Po Jr., marami kang nasagasaan daw. Halimbawa, anong klaseng sagasa? Maraming nagalit sa'yo. Bakit ka raw umaamin sa mga bagay na gano'n? May inamin ka nga ba? Linawin natin. Wala akong inamin. Sila lang ang nag-create ng mga istorya. Meron pa nga mga goons na nagtatanong sa akin, bakit mo sinasabi naging boyfriend mo si Fernando Po Jr.? Samantalang araw-araw kasama kami. Kasama ba kayo sa hotel? Nag-hotel po ba kayo? Opo. Kasama po ba kayo kapag natutulog kami? Natulog po ba kayo? Opo. Paano mo malalaman na hindi kami naging magkasyota? Kaya lang inamin ko yun kasi wala na naman siya at wala na naman si Ate Susan. Ngayon, sinasabi nila, yun ang naging dahilan kaya ako natanggal sa Batang Quiapo. Hindi ganun kakitid ang utak ni Director Coco Martin. Ayan, linawin natin. Sa kanya na mismo nanggaling. Pinag-uusapan nang dahil daw sa ginawang pag-amin nitong si Janice Jurado na nagkaroon sila ng relasyon. Nagkaroon ng tikiman, natulog sa isang kama at syempre pa nagpapitin-pitin. Ay tinanggal ka raw sa Batang Quiapo. Linawin natin ang pagkwentong ito. Hindi ganun kakitid ang utak ni Director Coco Martin. Wala siyang pakialam sa nakaraan, wala din siyang pakialam kung ano man ang maging relasyon ko sa mga artista. Maging si Miss Lobby po, tinanong ko sa kanya, okay lang mo ba ako makasama dahil nabalita na naging boyfriend ko yung papa mo. Sabi niya, wala namang problema mo yung tita. Napakabait na bata. At saka, yung mga interview sa akin, minsan, yung tanong, iba yung sagot kasi kinakat nila. Halimbawa, meron tinanong sa akin, malaki ba yung mga binibigay sa yung pera? Hindi naman ako binibigyan niya ng pera kasi may trabaho naman ako. Papaano naman yung pagdating niya sa kama? Sabi ko, wag na natin pinag-uusapan niya kasi personal na bagay yan. At saka isang papatay na naman yung tao. Hindi naman natin dapat. Tapos may tatanong naman sila sa akin na malaki ba yung kinikita mo noon? Maliit lang naman. Dinudugtong nila sa maling tanong. At nagalit ka. Siyempre. Yung sinabi ko na malaki ba yung kinikita mo? Hindi, maliit lang. Parang idinugtong nila, kumusta naman yung kay Fernando po? Dinugtong ngayon yung hindi, maliit lang. Kung sino man ang gumawa nun, wala talaga siyang konsensya. Bakit hindi mo siya idinimanda? Mahirap pumatol sa walang pinag-aralan. For the record, saksi ang ating mga manonood. Ilang taon, ilang buwan, ilang linggo ang naging relasyon? Naging relasyon namin ni Sir Fernando Po Jr. ay hindi natin masasabing relasyon na talagang as in tuloy-tuloy sa loob ng 3 taon. Maniwala kahit sa hindi, sa loob ng 6 na buwan, isang beses lang kaming magkita. At isang beses lang din. Walang nangyayari. Kasi sa bahay siya pumupunta. Saksi ang Panginoon. Isang beses lang yun na may nangyari. Isang diretsong tanong ang itatanong ko sa iyo, Janice. Noong mga panahong kayo ay may relasyon pa nagkikita at nagpapitin-pitin ng Fernando Po Jr., nangarap ka ba na magkaroon ng anak sa kanya? Hindi na ako magkaroon ng anak kahit gustuhin ko. Bakit? Kasi wala na akong matris that time. Kasi ayoko nang bigyan ng anak ko ng ibang ama. Kaya nung nasisaryan ako, sabi ko, tanggalin niyo na yung matris ko. Ayoko na magkaanak sa iba. Gusto ko kung sino lang yung naging unang lalaki sa buhay ko. Sila yung unang anak ko at sila yung magiging huling anak ko. Janice, prangkahan, daretsahan. Bukod kay Fernando, kasi nai-imagine ko yung ganda mo noon, yung kinis mo noon, ay dalap mo pa rin hanggang ngayon yung kaseksihan mo. Bukod kay Fernando, sino pa ang mga aktor na nahumaling sa'yo? Nahumaling, ang salitang humaling, marami naman na humaling. Pero yung naging relasyon namin ni Mr. FPJ, hindi katulad nung sa iba. Yung iba kasi, ano lang, parang fling-fling lang. Tikiman lang. Wala. Oh. Excuse me, kasi sila akala nila kasi pag fling-fling, tikiman. Bakit meron dito ngayon sa atin sa showbiz na 12 taon na magka-relasyon, katulad ni EA. Ilang taon silang magka-relasyon, walang tikiman. Kailangan ba pagka nagkaroon ng relasyon, tikiman agad? Hindi ba po pwede yung katulad ng relasyon
namin ni FPJ na napakabait niya, tumulong siya sa akin. Ako naman, in return, kahit hindi niya sabihin, hindi ko nilalabas sa press. For respeto sa kanya at for respeto kay Ate Susan. Kasi kung gagawin ko yun, ginulo ko na ang buhay nila. Samantalang ang buhay ko, inayos nila. Tapos ang buhay nilang mag-asawa, guguluhin ko. Hindi naman dapat yun. Napag-usapan natin ang sex. Para sa'yo, gaano kahalaga at gaano ka importante ang isang sex? Yan yata ang huling-huli kong gusto mangyari. Hindi importante sa akin. Kasi busit ako dati sa mga lalaki. Buwisit ka sa mga lalaki? Dahil sa naging buhay namin sa tatay ko. Kaya sinabi ko sa sarili ko, siguro pag magbo-boyfriend ako, boyfriend ka lang, pera ka lang. Pero tumibok eh. Na-inlove ka? Na-inlove ako eh. Ano ba yung naging buhay niyo ng tatay mo? Ako, Diyos ko. Parang hindi kami anak. Ako lang ako lang. Ako lang nakatanggap ng walang kasintinding pananakit. Doon ako nakatikim sa kanya ng suntok. Halos yung isang buong walis ting-ting ubusin sa katawan mo. Di ko alam naman kung anong dahilan. Ba't galit sa akin? Dahil kamukha daw ako ng nanay ko. Nung ngayon ko kamukha ako ng nanay ko. Dahil pinalaya, umalis daw siya, niwanan daw siya ng nanay ko. Sabi ko, excuse me, hindi ka iniwan ni mama. Pinalayas namin si mama sa poder mo dahil ginugulpi mo rin. Pero bakit mo lahat sa akin binubuo ng buong galit mo sa akin? Kaya sinabi ko sa sarili ko, pag ako mag-aasawa, hindi ko sila bibigyan ng magandang buhay. Bibigyan ko sila ng bullshit at ng buhay. Pero hindi ko rin nagawa. Dahil natakot ako sa Panginoon. Sinabi ko lang yun dahil sa sobrang galit ko. Tapos nang naging asawa ko, nananakit din. Saksak ko din siya. Saktang ko din siya dahil nga nananakit siya, nananakit ng anak. Wala akong lalaki na nakipag-live-in ako. Meron isa, si Freddy. Freddy. Marami namang Freddy eh. Kahit malaman niya, may asawa, alam naman ng asawa niya to, si Freddy Varias. Yun, minahal ko yun. Minahal ko yun, minahal niya kami, lahat, pamilya, mama ko, anak ko, binahaya ko, binukod niya ako. Magtataka ka, 3 araw. Ito, di ba, may 1 linggong pag-ibig. Ito, 3 araw na pag-ibig. Ganun kadali. February 12, kakilala kami. February 13, sumama ako sa kanya. February 14, binuhod niya ako ng bahay. Pinaalis ako sa club. Kinumpleto niya ako sa gamit. Taon kami magkasama, paalis-alis siya. Ang sinasabi niya sa akin kasi kailangan kong umuwi ng bahay kasi may sakit ang mother ko. Hindi ko alam na meron siyang asawa at anak. Hanggang sa isang araw may dumating na bata. Asan ang daddy ko? Sabi ko, sino ba daddy mo? Si Freddy. Sino bang Freddy? Marami akong kilalang Freddy. Balahura pa ako magsasagot nun eh. Papa ko yun eh. Si Freddy Varias. Oy Freddy, dito anak mo, hinahanap ka. Pagbaba mo dyan, dalhin mo na pati maleta mo. Sabi niya, magpapaliwanag ko, hindi na kailangan. Sinabi ko na sa iyo, pag may tatamaan akong bata, ayoko na may umiiyak na bata nang dahil sa akin. Isasakripisyo mo? Isasakripisyo ko. Kasi gusto ko, di ba may kasabihan tayo na kung anong ayaw mong mangyari sa iyo, wag mong gawin sa kapwa mo. Ayaw kong mangyari sa mga anak ko. Janice, habang tinititigan kita, naglalaro sa isipan ko yung mga multo, takot at galit sa puso mo. Noong mga panahong nasa poder ka ng tatay mo. Noong mga panahong sinasaktan ka, nasabi mo nga, pinapalo ka ng walis tingting, na binubugbog ka, sinusuntok ka. Noong mga panahong naroon ka sa sitwasyon na yun, ano ang ginagawa mo? Gusto ko siyang patayin. Dahil hindi lang ako sinasaktan niya, pero sa akin yung pinakagrabe. Habang natutulog siya, gusto ko siyang saksakin. Dumating ka sa punto na yun. Hawak ko ng kutsilyo. Hinawat ako ng mga kapatid ko. Sabi niya, umalis ka na lang ate. Sabi ko, babalikan ko kayo. Hindi ko kayo iwan sa hayop na yan. Sabi pa niya sa akin, di daw niya ako tunay na anak. Okay lang, mas mabuti nga hindi mo ako tunay na anak dahil wala akong nakuha. Hindi mo yung dugo sa iyo eh. Kamukha ko kasi ang nanay ko eh. Nagkasakit yan, namatayan, siya pinuntahan. Huwag niyo akong pilitin, tataog ko yung kabaong niya. Huwag niyo akong pilitin. Sabi ko ano. Ibig sabihin, nung mamatay ang tatay mo, wala ako. Hindi mo sinilip. No. Hindi ka ba nakaramdam ng kahit konting guilty? Hindi. Bakit? Wala naman akong ginawang masama sa kanya. Siya may ginawang masama sa akin eh. Hanggang ngayon ba, dala mo pa rin ang wala na. Paano nawala ang galit? Dahil, nung nagbalik loob ako sa Panginoon, wala akong Panginoon noon, Morley. Ano ibig mo sabihin? Ang Panginoon ko nung pera. Oh. Wala akong pakialam sa konsensya. Wala akong pakialam sa masasaktan. Panatulang ko asawa mo, iiyak, wala akong pakialam. Ito yung mga panahon nasa dilim ka. Hindi, wala pa ako sa dilim noon. Bago pa ako pumasok sa dilim. Kaya nga ako pumasok sa dilim dahil sa mga ginawa ko. Papatol ako sa may asawa, uupa ako ng photographer, kikipaghalikan ako, papadala ko sa asawa niya pag di siya nagbigay ng pera. Nagba-blackmail ka? Inabot ko yun kasi kailangan ng pamilya ko eh. Bakit mo ginawa yun? Makagante, pero wala eh. Walang sayang ibinigay din. Ako din ang nasaktan. Kasi may nakita akong nasirang buhay na dapat wala. Sapat na yun sa amin na kami na yung nasira. Pero ayoko nang sumira. Ang kinuha ako ng Oasis of Love, yun ang talagang dinasal ko sa Diyos. Tanggalin yung galit sa puso ko eh. Talagang ngingit-ngit ako talaga ng mga panahon na yun. Talagang mayroon pa akong isang muntik ko ng sagasaan. Basta't nasasaktan ako ng gawa ng lalaki, talagang hindi ako natatakot. Hindi ako natatakot kahit ang baril sa akin, pag tinutok mo, iputok mo. Pero siguraduhin mong di na ako babangon.
hater ka. Sobra. Paano nawala ito? Nagbalik loob ako sa Panginoon. Nabigay sa akin ang kaliwanagan na hindi lahat ng lalaki ay pare-pare. Depende yun sa tao. Depende sa iyong pakikisama. Ngayon, nakakaramdam din ako ng galit ngayon. Pagkakataon na to sa nangyayari sa buhay ko. Minsan, ang hirap pagpapaitin. Minsan, ang hirap, ang hirap maging totoo. Ang hirap maging manhid sa lahat ng mga naririnig mo. Ang hirap maging, ay, okay lang sa akin. Sige, maliitin niyo ako. Sige, hindi yun ako napapakinabangan. Sige, ang hirap magpanggap. Ang hirap. Gusto ko nang sumigaw. Ngayon, naisigaw ko na. Gusto ko nang mainis. Gusto ko nang masabi sa kanila, sino ba kayo? Anong pangmamaliit ang ginawa sa'yo? At paano ka hinahama? Paano ka dinuduro? Huwag na natin pag-usapan nung bago akong artista. Natural yun dahil bago ako eh. Siyempre, talagang ikaw ang bulaklak, ikaw ang mabango eh. Diba? Ako lahat ng kinukuha nila, huwag na natin pag-usapan yun. Natural yun sa isang bagong artista na may itsura. Yung ngayon, yung nawala na ako sa pelikula, pumasok ako sa Batang Quiapo. O Janine, sabi niya, halika. May ano dito sa amin, may merienda rito. Halika, tikman mo ganito. Oy Janine, kumusta ka na? Oy Janine, ano? Ngayon, wala akong trabaho. Halos nanlilimos ako. Pagpupunta ka sa isang gathering, wala lang, nasa isang tabi. Kailan ka lang tatanungin, doon ka lang sasagot. Di ka tulad ng dati. Parang ako yung nagpapasaya. Lalo na kapag kayong mga kasama mo, mas angat sa'yo, mas may pera sa'yo. Muli lang minsan, gusto ko nang bumitaw. Gusto ko nang bumitaw. Gusto ko nang katapusin yung buhay ko eh, na nagawa ko na dati. Pero hindi ako pinalad. Dahil siguro, pinapaiwatig sa akin, Panginoon, hindi pa ito ang nararapat na panahon para mawala ka. Siguro gusto niyang mangyari na bago kita kunin, gusto ko mawala lahat ng galit sa puso mo. Gusto ko makita lahat kung gaano ka sumaya ulit. At yun ang hinihintay ko. Masaya naman ako dahil nandiyan ang aking mga anak. Kahit nabihira ko silang makita. Kasi malayo sila. Mahirap pala mag-isa. Kung wala yung Panginoon, siguro, wala na ako ngayon. Yung mga tao, tatawagan mo, lalapitan mo. Talaga ba namang 100, hindi ka pa mapagbigyan? Samantalang na may pera ako, yung mga hiniram nila sa akin, libo-libo, hindi ko siningil, utang mo 100, hindi ka mapautang. Gaano kasakit para sa iyo? Kung wala pa ako sa Panginoon noon, baka ginawan ko sila ng hindi maganda. Sirahin kong buhay nila sa FB. Wawasakin ko sila dahil may pangalan sila, pero hindi. Sa mga luha ni Janice nagatid sa atin ng mga kwento ng kalungkutan, financial problem. Narinig mismo natin sa kanyang bibig na nangungutang siya ng 100 pero hindi siya napagbigyan. Dumating ka sa punto na 100 pesos inuutang mo. Yes, kasi mas inuuna ko ang mga obligasyon ko buwan-buwan. Pag ako kumita, unahin kong bahay, wifi para sa aking pagbablog, unahin kong ilaw, unahin kong tubig, pag-stock ko ng mga bigas, wala na sa akin yung mga mararangya. Ito, suot ko, pinigay lang to ng kaibigan ko na si Bubbles. Alam mo naman ng artista, mayaman sa damit, mayaman sa sapatos, mayaman sa lahat. Di mo naman po pwedeng igasya yun, di mo naman po pwedeng imunggo yun eh. Yung mga damit na yung mga material na bagay, meron kang mga nakasanla sa sanlaan, mga inuuna ko yun. Masakit itatanong ko, pero pag paumanhin mo, dumating ba sa punto ng buhay mo na nagugutom ka pero wala kang may pambiling pagkain? Nagutom, pero may mga stocks kasi. Lalo na nung pandemic. Maraming salamat nga pala kay Gretchen Barreto. Siya nag-provide sa akin ng mga delata ko, ng mga bigas ko. Siya nagpadala ng pera. Tsaka yung sa may-ari ng bahay. Siguro umabot ng 150,000 yung utang ko sa upa sa bahay. Hindi niya ako pinaalis kasi alam niya pandemic, walang trabaho. Pinulugan ko yun ng paunti-unti. Basta kumikita, hulog. Basta kumikita, hulog. Kaya umabot ako doon sa halos 20 na lang ang pera ko dahil inuuna ko yung buwanan. Mahirap mapalayas. Hindi ilang beses na ako napalayas ng bahay, wala akong nakuwang gamit kasi pinambayad sa upa. Nakita ko na lang yung damit ko nasa labas na. Inabot ko yan. Totoo? Dito sa Papagkawang Gawa Street. Kailan to? Na itinapon yung gamit mo sa bahay? 2005 yata, 2006. Dumating ako, yung gamit ko nasa labas na, pati yung binigay ng GMA sa akin ng mga appliances, kinuha nila. Anong ginawa mo? Wala, anong magagawa ko? Galing ako sa ospital, galing ako ng operahan. Tinignan pa ako ng mga may-ari ng bahay doon na kung nasa ospital ako talaga. Sinabi sa akin ng mga taga-isa, sabi niyo, may nagpunta dito, pangalan, ganito. Ay, sabi ko, alam ko na. Doon nila ginawa. Niransak yung bahay ko. Ipagpaumanhin mo, Janice, kasi one time, pumunta ako sa isang office ng politician. Nagkataon, dumating ka doon daw. May nagsabi sa akin na, ako, nanghingi na naman yan ng pambiling gamot. Janice, prangkahan, diretsahan. Dumating ka ba sa punto ng buhay mo na halos ipagpalimos mo ang gamot mo? Opo.
Ikwento mo nga sa amin. Wala akong pambili. May sakit kasi ako sa lumbar eh. Hindi ako makatayo eh. Pag hindi ako naggagamot eh. Tapos dumating yung punto na talagang alahas. Ultimo mga bagong panty ko, nabenta ko eh. Para may panggamot, paano ako gagalaw? Pag wala akong panggamot, nakaupo lang ako. Punta ako ng CR, gumaghapang ako. Ilang dekada ako walang kasama sa bahay. Babamit ako, mag-isa ako maglilinis. Magluluto ako, kakain. Pagkakain ako, maghuhugas. Maglalaba ako lahat. Ako. Janice, bibigyan kita ng pagkakataon sa mga sandaling ito na pasalamatan yung mga politician Ay, yes. o yung mga kaibigan na tumulong siya pinansyal at nagbigay ng gamot. Unang-una, nagpapasalamat ako siyempre kay Senator Bong Revilla, kay Senator Lito Lapid, kay Jinggoy na nagpasok sa akin sa rehab, tsaka si Brother Boyet De Leon na nag-convince sa akin na magpa-rehab, si Pinky De Leon, sinamahan niya ako sa basement, Makati Basement para mahirahab ako, hanggang sa nila ako sa rehabilitation. Yan, sila Ami Austria, si Rafi Tulfo at saka si Erwin Tulfo na nagbayad ng aking tinitirhan mga panahon na nagbigay ng damit ko, sila Bubbles, sila Ma'am Geng na nasa Pampanga, si Boss Lee, maraming salamat at maraming salamat kay Miss Imelda Papin, kay Director Imelda Papin na ikaw nagpakilala sa akin kay Boss Lee. Si Boss Lee kasi kahit hindi ako magsalita sa kanya, talagang tinutulungan niya ako. Maraming salamat kung ano man ang maitutulong ko sa inyo at kaya ko rin lang, gagawin ko naman. Ano ang pagpapasalamat para sa iyo? Ang malaking bagay ang pagpapasalamat para sa akin. Ang papasalamat, dalawang bagay sa akin. Ang pagpapasalamat sa pagtanggap ng ikaw ay nagpapakumbaba. Pasasalamat sa naisalba mo ang isang tao sa anumang kanyang pinagdaraanan. Napakahalaga. Pero hindi sapat yun eh. Hindi sapat ang sorry, hindi sapat ang salamat sa mga taong tumulong sa atin. Minsan tayong mayroon. Minsan akong meron. Minsan akong madaaning kinita. Pero hindi ko minahal. Hindi ko po pinahalagahan ang pera dumating at binigay ng Panginoon Diyos sa akin. Lahat ng binigay ng Panginoon sa akin, binaliwala ko. Sikat ako eh. Si Janice ako eh. Artista ako eh. Yun ang akala ko. Ako yung magaling. Tinanggal niya sa akin lahat yun. Pinaranas niya sa akin hanggang sa pinakamababang tao. Pero hindi niya ako lubos na hinihilahod talagang babang-baba. Binigyan pa rin niya ako ng pagkakataon na pwede pa akong bumangon. Nang bumangon ako dahil kay Coco Martin, kay Direk Coco Martin, binigyan niya ako ng pag-asa na lumabas ulit sa Batang Quiapo. Medyo nakaangat na ako. Pero hindi naging sapat dahil nga maiksing panahon lang. Sinabi naman sa akin ni Direk Coco Martin, pag may dumating na bar, doon baka may pasok niya ako. Pero siyempre, nasa kanya pa rin ang desisyon. Kaya ako naghihintay lang. Lumalabas naman ako ngayon sa Tadhana, lumalabas naman ako sa ngayon sa Wish ko lang. Kaya lang, siyempre, iba noon eh. Iba ngayon eh. Lalo na nung dumaan na ako sa drugs eh. Bakit hindi nila ako bigyan ng pagkakataon? Kahit man lang sa pakiramdam o sa paningin ninyo, nakikita naman nyo kung ano ang pagbabago ko. Bakit hindi nyo iparamdam sa akin ang pagtanggap nyo? Janice, habang ikaw ay umiiyak sa mga sandaling ito, akin na nga yung kamay mo. Akayin mo ako, ikuwento mo sa amin, dalhin mo kami sa naging buhay mo sa basement. Wala akong alam. Kasi under ako ng influence ng drugs. Wala akong naintindihan bakit ako nandun. Basta nung nandun ako sa basement, ang gusto ko lang mamatay. Gusto ko na mawala na ako. Wala na akong pamilya. Wala na lahat. Kaibigan, kapatid, anak. Hindi ko siya nakikita. Hindi nila sila pinakita sa akin. Wala. Pati yung bahay na tinitiran ko, naransak. Kinuha ng mga kapitbahay yung mga gamit ko. Wala akong po pwedeng matirahan. Paglabas ko, palaboy ako. Ay, hindi na kailangan ako lumabas dito ng buhay. Yun ang gusto ko. Kaya lahat gagawin ko. Marami na akong pinagtangkaan doon. Marami na akong nagtangka na hinampas ko yung ulo ko sa pader. Naghahanap ako ng blade. Lahat para mawala na ako talaga. Talagang kinapitan pa rin ako ng Diyos. Hanggang sa nakalabas ako sa basement, dinala naman ako sa rehabilitation sa Dare sila. It's just sobrang hirap. Ano yung hirap na yun? Actually po, ito po'y bawal ikwento. Ang mga nangyayari sa rehabilitation ay bawal ikwento. Yung hirap doon, hirap ng pagkain, yung lahat na pinagsasawaan mo dito sa labas, chocolate, soft drinks, wala doon. Kakain ka doon ng masasarap, wala doon. Samantalang pag nandito ka sa labas, inom ka ng soft drinks, konti, tapo na. Kain ka ng chocolate, konti, tapo na. Pumunta ka sa buffet, kakain ka, ang daming natitira. Samantalang doon, ultimo butil lang kanin. Iipunin mo, kakainin mo. Wala kang ikakalat. Dahil pag ikaw nagkalat doon, may nahulog na mumo, sa labas ganyan ka. Itong isang kanin na to, hindi mo pa maisubo. Samantalang nung nasa labas ka, ubus
ubus-ubus biyaya ka. Ngayon nasa loob. Ipararamdam sa'yo sa loob ngayon ang kahalagahan ng bigas, pagkain, taong nakapaligid sa'yo, kahalagahan ang kung sino mga taong tumulong sa'yo, kahalagahan ng perang kinikita mo, kahalagahan ng mga kasama mo sa trabaho, kahalagahan kung ano ang taong may Diyos sa katawan. Sinabi mo, ubus-ubus biyaya ka. Opo. Ibato ko sa'yo ang salitang iyan. Sobra po. Bakit? Paano? Sobra po ako naging mabait. Kikita, Janice, ano pa pwede na pahiramin muna kami kahit na 5,000. Sige, mama, sa shopping kami. Ako pagdating sa mga anak ko, maluho ako lalo pagdating sa pagkain. Sige, anak. Sige. Total, meron naman akong kikitain bukas eh. Nagte-taping ako, meron akong club. Kaya nga, sabi ko, pag ginastos ko to, magbabayad akong ilaw. Hindi ko muna ibabayad to, bibili muna akong sapatos, bibili muna ako ng ganito. Kasi bukas naman may trabaho ko gabi. Pornada, hindi nagbukas ang club nung gabi. O di po to lang ilaw ko. Imbis na itinago ko. Tapos, bigay dito, bigay dun, bili dito, bili dun. Wala akong pakialam pagdating sa pera. Aliga, kain tayo. Sige, nilibre ko kayo lahat. Aliga, ganyan, ubus-ubus biyaya. Ano natutunan mo? Magtipid, mag-ipon para sa sarili. Dahil ang mga taong tinulungan mo, huwag mong asahan, tutulungan ka rin. Huwag mong hanapin ang ugali mo sa ibang tao. Ano ang pagkakamali mo? Ang pagkakamali ko, hindi ko minahal ang ibinigay ng Diyos sa akin. Paano mo inayos ang buhay mo? Nagbalik loob sa Panginoon, humingi ng awa na ang unang-una kong hiningi sa Kanya, yung temper ko, yung ugali ko. Ayoko nang bumalik sa dati. Ayoko nang balikan yung dating walang pakundangan, bastos talagang. At gusto ko na matuto paano mahalin ko yung kinikita ko. Pero bakit ganun? Bakit kung kailan? Ito'y tanong lang, hindi ko siya sinisisi. Kung kailan ko natutunan lahat, bakit walang dumarating para masubukan ko yung sarili ko? Kung talagang may natutunan ako. Walang nagbibigay ng break. Meron naman, yun nga sabi ko nga sa tadhana, saka sa wish ko lang. Sapat-sapat eh. Alam nga si Lord, pag nagbigay, wala sukli. Sapat-sapat lang pambayad ng bahay. Titira ko, talagang magkano na lang matitira sa akin itong buwan na to. Naku, meron pa akong 1,000. Tatabi ko na yun, loob ng isang linggo. Tapos yung pinapuntahan kong clinic ngayon, yung kay Dr. Yuli Santos sa Helena's Birthing Center, nakakatulong. Nalilibre ako ng tanghalian. Alam mo, ginagawa kong ganti doon. Nag-a-assist ako sa pharmacy. Minsan naglilinis ako. Minsan naghuhugas ako ng pinggan. Opo. Isa po yun sa nawala sa akin, yung nahihiya ko, nagampanan yung mga bagay na yun. Bakit? Ginagawa mo ito? Ginagawa ko po. Hindi po ako nahihiya. Kahit artista ako, mabait sila sa akin eh. Lalo na si Dr. Santos. Doktora, ako naman pwede makapahiram ako ng kahit na 3,000, kaya 5,000. Babayaran ko po pag may project ako. Wala siyang tanong-tanong. Bakit hindi mo tutulungan yung ganang klaseng tao? Yung mga nasa tindahan. Uutang ako, minsan umaabot yung utang ko 500. Hindi kasi singilin. Kung kailan ka may pera, ako naman ang taong pag may pera, inuuna ko lahat ng obligasyon ko. Kaya ako nawawala ng pera. Isang tanong ang ipupukol natin sa mga sandaling ito. Ipagpaumanhin mo ulit. Janice, ano ang kasalanan mo sa sarili mo? Ako ang alam ko lang talaga, hindi ako naniwalang may Diyos. Kasi mula pa ng bata ako eh. Walang pinakilalang Diyos. Pananakit, walang pinakilalang Diyos. Wala akong tinakbuhang Diyos. Saan ako tatakbo? Sa kapwa ko? Napagtalikod ko kung ano sinasabi. Pagharap mo, napakabait mo. Pagtalikod mo, yan, ati ka kasi. Alam mo ba nung araw, pagsasakay ako ng taxi, kilala mo ba si Janice? Sino yun? Ay, yung adik. Yan, saka pa lang ako makikilala. Kahit sa lugar namin, pag may nagtanong. Pero ang maganda lang ngayon, talagang lahat ng paningin at lahat ng utak ng mga tao sa lugar namin, nagbibigay ng saya sa akin ngayon. Kasi lahat ng bati sa akin ngayon, iba na. Musta ka na? Okay na ba yung sakit mo? Sabi ko, okay na. Dito lang kami ha. Pag may problema ka ha. O, minsan alakad ako. Madam! Musta ka na, madam? Okay lang po. Ngayon, nagbablog ako. FB ako. Nagtitiktok ako. Alam mo yung role ko, pagpapayo. Pinapayuhan ko sila na wag nila akong gayahin. Ang laki na itutulong ko daw sa kanila. Lalong-lalo na pag may dumarating sa akin, may dalang itlog, may dalang halaman. Sabi ko, para saan to? Kasi po, sabi niya, natandaan niyo yung na may isang batang nagsabi sa inyo na buntis siya, na 14 anyos. Sabi niya, gusto niyang ipalaglag. Sabi mo, wag. Kasi baka yan ang maging, mali mo, maging presidente yan. Mali mo, maging ganito yan. Na ngayon po ay 2 taon na. Sinunod ka. Di ba ang sarap? Kahit nandyan yung sakit, sa isang nagawa ko, para sa akin napakasarap. Sana noong ko pa nakilalang may Diyos. Sana noong ko doon pa ako naniwala na lahat ng karunungan mo, lahat ng kagandahan mo, katalinuhan mo, o kaya lahat ng kagalingan mo sa buhay mo, ay hindi galing sa'yo. Yan ay galing lahat sa Diyos. Galing lahat sa Diyos. Kung may gusto kang sabihin in one word, ano ito? Please help me. Tulungan niyo ako. Ngayon ko po kailangan ng tulong niyo. Alam niyo kung bakit, Lord. Alam mo yan kung bakit.
Alam mo yan, lalong-lalo na po yung sakit ko. Alam mo yan. Wala na pong iba, yun lang tulungan niya ako dahil alam niya kung ano hinihingi kong tulong. Kahit na siguro, lumuhod ako sa mga taong lagi dati ko natulungan, pinagsasarahan lang akong pinto eh. Isa nga may pinuntahan nga ako eh. Tinawagan ko siya, punta ka sa bahay. Pagdating doon, pinahabol ako sa aso. Pero patay na siya eh. Sumalangit daw ang kanyang kaluluwa. Reporter siya. Tapos minsan pupunta ako doon, si nandyan. Ay wala, out of the country. Kasi kausap ko lang kahapon eh. Sabi niya, pumunta daw ako dito. Pinagtataguan ka. Pinagdadamutan ka. Pero minsan naman, Mordy, pag pumupunta naman ako, hindi naman para humingi, para magpasalamat, di naman nila alam eh. Lalo na pag nang kumita ako, pupunta ako sa isang taong nilapitan ko, nagdadala naman ako ng prutas, kahit naman ano lang, para papasalamat. Akala kasi nila, sa kada punta ko, sa kada tawag ko, hihingi ako eh. Masakit. Masakit, sobra. Iniiyak ko na lang yun sa gabi. Dumating ka sa punto ng buhay mo na marami kang pagsisisi, marami kang panghinayang, at ngayon ay umiiyak ka. Kung babalikan mo ang nakaraan mo, Janice, ano ang una mong aayusin? Ano ang prioridad mo? Ang Panginoon, susunod ako sa batas ng Diyos. Dati sumunod ako sa batas ng pera eh. Sa batas ng Diyos. Kung anong ayaw niya, hindi ko gagawin. Kahit mahirap, hindi ko gagawin. Kaso lahat ng ayaw niya nung ginawa ko. Lahat ng masama, ginawa ko. Kaya siguro deserve ko to. Deserve ko. Hindi ako nagsisisi, hindi ako nagagalit sa kanya. Ginawa niya sa akin to. Siya'y nagpatibay eh. Pinatibay niya ako ngayon eh. Nakatayo pa rin ako. Pero kahit gustong-gusto ko nang bumagsak, kahit gusto ko nang bumitaw, paano hindi naman niya ako binibitawan? Paano ako bibitaw? Paano ako bibitaw? Isang katanungang napakalalim. Isang katanungang napakalawak. Janice, kumusta ka na? Yung sakit mo? Hindi ko pa alam, di pa kasi ako nakakapag-endoscopy ba, tawag doon. Kasi ano daw, overactive gallbladder. Tapos na ako sa breast cancer, tapos na ako sa colon, tapos na ako sa cervical. Siguro yung gallbladder ko, ano lang yan, pahapyaw na lang yan. Sa 3 naranasan ko, ba't pa ba ako hindi magtitiwala sa Diyos eh? Yung 3 na ngayon, naligtasan ko, ito pang gallbladder na to. Pag nawala naman tayo ng gallbladder, di man tayo mamamatay. Wala nang inom, wala na sigarilyo, wala nang drugs, wala na ring lalaki. Lahat tinanggal ko na. Ang galing ha. Lahat iyon wala na. Wala na yun lahat. Tsaka sobra na yung aking pagtitimpi. Hindi na ako nagagalit. Minsan nagsisimangot ako pero naiintindihan naman ako sa Helena sa clinic. Doon ako madala kasi doon ako naghahapunan, doon ako nanananghali. Ako nagluluto. Pag oras ng tanghalian, halimbawa kasi ang bahay ko isang tumbling lang eh. Doon ako sa clinic eh. Pag alam mo, nagigising akong alas 9, dyan ako sa clinic, pagsasaing na. Pagkatapos kumain, ako maghuhugas ng pinggan. Pagkatapos wala na yung mga pasyente, tutulungan ko yung nurse doon na maglinis. Masaya ako sa ginagawa ko. Kahit sa paningin nilang lahat, alam ko to. Kahit sa paningin ng mga tao doon, nagpapaalila ako sa clinic. Hindi ako naapektuhan. Kasi napakabait ni doktora. Si Doktora Yuli Santos. Saka yung mga nandun sa mga tindahan doon. Alam ko, marami din pag naglalakad ako. Kikita nila ako nagwawalis. Artista, magpapakaalila. Alam ko yan. It's okay. Walang problema. Hindi ko kayo papatulan. Kasi nung papatulan ko na yun, ampasin ko na yun, abulin ko na ng saksak yun. Dati may baril ako. Armas ko na lang ang Panginoon. Armas mo ang Panginoon. Paulit-ulit mong sinasabi. Kung ikaw ay mamamatay at muling mabubuhay dahil lahat daw ng kwento may tuldok, may katapusan. Yes. Gugustuhin mo bang maging isang Janice Jurado ka ulit? Opo. Bakit? Kasi hindi ko magiging anak yung 2 anak ko ngayon. Kung hindi ako si Janice Jurado. Yung napakabait kong mga anak. Siya ako pa rin. Kasi nagiging aral ang buhay ko sa kanila. Ano ang aral ng buhay mo? Maging matatag, laging kakapit sa Panginoon. Pagdating sa pera, mag-ipon. Dahil hindi ka tutulungan ng mga tao. Hindi ko nilalahata. Sa panahon ngayon na nakikita ko, hindi ka tutulungan ng mga taong tinulungan mo. Sa mga pinag-aral mo, hindi ka nakakasigurado na silang magpagtanda mo. Sila pa rin ang mag-aasikaso sa'yo. Mahalin mo yung kinikita mo. Bukod mo yung para sa iyo, bukod mo yung iniipon mo, naninigarilyo ka di ba? Sana man lang, sabi mang sigarilyo sa isang araw, gagawin na lang 3, ipon mo yung hanggang bibili mong 2. Natuto na ako mag-ipon ng 5 piso, nilalagay ko sa mineral water, 20 pesos, pag may natitira, naguhulog-hulog na ako na ganun isa. Dumating yung pagkakataon, mawawalan ako ng ilaw, binutas ko yung mineral water. Nakatulong. 5,000 sa araw-araw kong paghuhulog. Isa nga, pag nakakakita ko sa mga tricycle ng barya, nadampot ko, kinubulsa ko. Hindi ka nahihiya. Hindi ako nahihiya. Ano ba ikakahiya ko? Pinahiya na nila akong lahat. Ano pa ba ang dapat kong ikahiya? Lahat nagawa ko na sa harapan nila. Open book ang buhay ko. Nanghingi, pakiusap, kulang na lang lumuhod. Sabi mo, open book ang buhay mo. Kung isasarado ito, anong sarado? Anong kwento ang gusto mo? Liwanag sa dilim. Bakit? Yung liwanag na binigay sa akin ng Diyos, ako nang may kagagawan, bakit maging madilim? Binuksan uli ng Panginoon Diyos ang buhay ko na nagliwanag ngayon. Kahit walang pera. Palamuti lang yan. Material na bagay. Alahas ko nun, sabi ko sa'yo, naglalaki ang brilyante. Ngayon, tingnan mo, silver. Pag dumating ka sa dagat, magiging berde. May aral
may kwento sa bawat yugto ng buhay ni Janice Jurado. Tagpi-tagping kwento na may mayroong moral lesson na naghahatid sa atin. Sobra po. Kung maaari lang po sana, wag po nating masyadong jojosin ng pera. Kahit anong yaman mo, pagka pinasok ka ng matinding karamdaman, wala pong mangyayari ang pera mo. Saan ka tatakbo? Sa nagbigay ng pera mo, ang ating Panginoon. Bakit hindi lang tayo dumirekta sa Kanya? Bakit kailangan ka pa mag-iipon? Pag namatay ka, yung iniipon mo, pag-aagawan lang. Hindi ka makikinabang. Hindi mo madadala sa kabaong yan. Ang inipon mo yan. Enjoy your life! I-enjoy mo yung kinita mo. Deserve mo yan. Na lahat ng kinita mo, matikman mo. Sa katulad na nangyari sa buhay ko, natikman ko naman lahat ng kinita ko eh. Nag-enjoy ako sa drug. Pero ang sama na naging resulta. Hindi yung ganong pag-i-enjoy. Pag kumita ka, lapas mo yung mga anak mo. Hindi yung wala tayong kakainin bukas, huwag mong intindihin ang kinabukasan. Yung kasalukuyan, bahala ang Panginoon sa kinabukasan. Siyang nagbigay sa atin. Pag nagkamali ka, siyang babawi. Pero pag nagbalik loob ka, siyang magbabalik. Yan na! Ang ganda! Paano mo natutunan ng mga linyahang yan? Nangyari sa akin. Binigay niya lahat eh. Hindi ko minahal. Binawi. O ngayon, minabuti. Ginandahan ko yung buhay ko. Binabalik. Unti-unti nga lang. Yun na. Ito ang katotohanan. Ito ang realidad. Kwento sa likod ng kwento. Sana po ay may napulot kayong moral lesson. Sana po ay nagkaroon kayo ng mga idea kung ano ang dapat gawin sa mga buhay-buhay natin sa pang-araw-araw. Maraming salamat! Thank you very much din sa pagkakataon nito. Namugang nga akong paghinga kanina, sikip-sikip ng dibdib ko. Alam mo, kailangan lang pala may tao kang makausap eh. Okay, nakakausap ko naman si God. Ikaw mang bigla sumagot yun, tumakbo pa ako. So, ibig sabihin, nakapagbigay luwag ako sa iyo. Salamat. Sabi ko nga kanina eh, sa sarili ko. So, sa FB ko kanina, kung ano man ang lahat ng nasasabi ko sa FB ko, yun ay laman lang ng aking puso. Gusto ko lang mong ilabas. Kasi alam ko't naniniwala ako sa lahat ng komento at lahat po ng mga payo ninyo dito sa FB, makakatulong din sa akin, hindi lang sa inyo. Paano ka nga ba ipapalo ng ating mga viewers and listeners? Janice Jurado po ang FB ko, TikTok Janice Jurado din po. Maraming salamat. Punong-puno, siksik-liglig na naman po ang ating programa ngayon, ang ating episode ngayon. Thank you so much, Thank you Janice. very much. Ulitin. Ayan. Maraming salamat. Ako po si Morley Alinio na nagsasabing kapag nabuhay ka sa tundo, mabubuhay ka sa amang panig ng mundo. Yun na! Kung kaya mong mabuhay sa tundo, kaya mo ring mabuhay saan man sa mundo. Morley Alinio. Ito ang Tundo.